Today's Gospel, Wednesday, April 8, is taken from St. Luke, chapter 24, verses 13 to 35. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayon na 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala, na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano bang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayari kakatapos lamang maganap doon." "Anong pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. 3 araw na ngayon mula nang nangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad. Ngunit siya'y pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin, palubog na ang araw at dumidilim na," sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, "Kaya pala't nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, "Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon." At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Today's faith food reflection is by Brother Celton Sindo, Sower. Somebody
for nobody. He's a real nowhere man sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Opening line yan ng kantang Beatles na Nowhere Man noong 1965. Bakit kaya hindi nakilala ng dalawang manlulumong alagad ang presensya ni Jesus na muling nabuhay? Pinapalagay na hapon na noon nang maganap ang tagpong ito sa Ebanghelyo. At dahil palubog na ang araw, malamang na sinilaw ng sikat nito ang kanilang paningin. Dahilan para hindi nila siya makilala. Subalit pansinin, sa gitna ng kanilang bagsak na pag-asa, si Jesus ay pumagitna sa kanila. Sa mundong itong batbat ng panlulumo, kay sarap matuklasang si Jesus ay pumapagitna. Nakikilakbay sa nagdurusa nating buhay. Tunay siya'y muling nabuhay upang buhayin ang aandap-andap nating pag-asa at pananampalataya. To us, being a nobody, due to our rebellion and transgression, died somebody, our Lord and Savior, Jesus Christ, who rose again victoriously to also grant us a life of victory. Sinasabing ang isang Kristiyano ay tumatahak hindi sa dapit hapon at papadilim na landas ng kawalang pag-asa sa buhay, kundi siya ay nagdiriwang sa pasalubong na isang paparating na bagong umagang punong-puno ng pag-asa. Kapatid, tandaan, hindi ka nobody because somebody suffered, died, and resurrected for you. So Easter people, rejoice! Manalangin tayo. Jesus na muling nabuhay, samahan mo kami tuwina sa pagtahak tungo sa matagumpay na landas ng buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.